Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ka-Coffee at narito na po ang mga political updates ngayong araw po ng Miyerkules. Alam mo, itong si Inday Sara Duterte, pabagsak ng pabagsak. At ang makakapagtanggol na lang sa kanya, makakapagligtas na lang sa kanya ay si PBBM. Tapos siyang problema niya kung tutulungan siya ni PBBM. Ang problema, tutulungan mo ba yung ganyang tao? Ang daming ginawang illegal, base sa investigasyon ng House of Representatives pagtatanggol pa ba ni PBBM yan? And isa pa, sa ginawang masasama ng mga Duterte, sa mga DDS na yan, sa pinaggagawa niya sa administrasyon ni PBBM, parang ang kapal naman ang mukha ninyong hihingi pa kayo ng tulong kay PBBM. Pero wala na si Inday Pabagsak na ng pabagsak si Inday. Alam mo, makakahinga lang ng maluwag itong si Inday pag natanggal yung mga congressman, natanggal yung mga congresswoman dyan sa House of Representatives. May matatanggal dyan, hindi lahat. Di ba? Marami pa rin may iwan dyan. Hindi pa rin po siya ma-absuelto dyan. At pabagsak ng pabagsak si Inday. Alam mo, every day na nagkakaroon ng investigasyon itong Quad Committee, may mga nadidiscover. Araw-araw sa tuwing nagkakandak ng investigation, may mga nadidiscover. Kanina may nadiscover na naman Ka-Coffee doon sa acknowledgement receipts. Kasi sa confidential funds, mabilis lang i-liquidate acknowledgement receipt lang halimbawa, Juan de la Cruz, Mary Grace Veloso, wag si Mary Jane Veloso, si Mary Grace Piatos, 'di ba? Mary Grace Piatos, 50,000, binilhan daw ng impormasyon, pirma. Kanina may na-discover na naman Ka-Coffee. Nasa ABS-CBN. Nasa balita ng ABS-CBN. Isang pangalan, pero magkaiba yung pirma. Just acknowledgement receipt. Sa confidential funds ni Inday. Hala! Paano nangyari yun? Kambal? Ang kambal nga, magkaiba ng pangalan Pero ito isang pangalan. Parehas na parehas yung pangalan. First name parehas, yung last name parehas, pero yung pirma magkaiba. Hala ka! Mga dinoktor talaga itong acknowledgement receipt na ito ng confidential funds ni Inday. Mary Grace Piatos. Hinahanap pa rin ngayon si Mary Grace Piatos. Sabi ni Inday, wala akong alam dyan, no comment ako dyan. Hindi raw dumaan sa kanya yan. Wow! Pag-usapan natin yan. Nakakilala ka na ba ng tao na Piatos yung apelyido? Wala ka makitang Piatos ang apelyido? Ito, mas matindi ito. Isang tao, magkaiba ang pirma. Grabe, kumita talaga kayo dyan Ka-Coffee. Itong confidential funds, winaldas talaga yan, may nagkapera talaga yan. A lawmaker flagged on Wednesday. Ngayong araw po yan, itong acknowledgement receipts, hindi isa itong mga acknowledgement receipts para sa confidential expenses ng two offices na pinangunahan po ni Inday Sara Duterte. Una po yung DepEd at ang isa naman po itong Office of the Vice President. Dahil po, iisang tao, same person but had different signatures and penmanship. Pwede ba yon? Isang tao lang, magkaiba ng sulat, magkaiba ng pirma. Oy, wag naman ganyan Masyado naman kayong halatang-halata dyan. Alam mo, na-visualize ko Ka-Coffee, yung nangyari yan, kasi mabilisan winaldas, di ba? 11 days. Sige, i-liquidate na agad natin to. Isip ka ng pangalan, Juan de la Cruz. Isang taong gumagawa ng acknowledgement receipt, kung sino man yung tao ni Sara. Juan de la Cruz, pirmahan mo na agad yan. Isa pa, Juan de la Cruz din, ibang tao yung gumagawa. Pirmahan mo na din yan. Kaya magkaiba ng pirma. Kaya magkaiba ng sulat. Hala ka! Hindi lang yan Ka-Coffee. Yan pa lang yung lumalabas. Yan pa lang yung nadi-discover. More to go. Marami pang maglalabasan dyan Ka-Coffee. Habang nag-iimbestiga itong House of Representatives, sunod-sunod yan ng mga kabulastugan. Maglalabasan yan. Sasabihin na naman ng mga DDS, itong si Ka-Coffee talaga sinisiraan si Inday. Itong si Ka-Coffee talaga, binabayaran ng mga Marcoses yan kasi sinisiraan si Inday. Iyan ang balita sa House of Representatives Sa mga pahayagan yan ang balita. Tingnan mo sa ABS, tingnan mo sa GMA, sa Politico.com, Philstar, Manila Bulletin, Rappler, lahat. Itong mga acknowledgement receipts ng tanggapan ni Sara Duterte. Iisang pangalan, magkakaiba ang pirma. Saan ka pa niyan? House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong
ng Lanao del Sur said the receipts were among more than 4,000 ARs or acknowledgement receipts supposedly submitted to the Commission on Audit by the Office of the Vice President and the Department of Education, led by Duterte until July to justify their confidential expenses. Biruin mo sa dami niyan, ka-coffee, 4,000. 4,000 acknowledgement receipts. Kasi confidential funds eh. Hindi ka naman pwede mag-issue ng dyan eh, ng resibo na tulad ng ini-issue sa regular transactions eh. Safe house. O sige, safe house. 100,000 a month. Totoo bang may safe house? Ilang safe house yan? 5 safe house. 500,000 a month yan. Easy money, ka-coffee. Limpak-limpak na salapi ang kinita nila dyan. Ito, 4,000 yan ha. 4,000 na acknowledgement receipts. Ang tanong, ilan ang totoo dyan? Sa out of 4,000, 500? Ang totoo lang? Lahat? Yung iba, peke? Dinoktor? Dinaya? Nasaan ang pera? Paliwanag nyo mga DDS. Posible ba yan? Ito, may mga DDS na nakikinig sa atin. Tanongin nyo yung sarili nyo. Posible ba yan? Iisang tao, magkaiba ng sulat, magkaiba ng pirma? Posible ba yan? Ang pangalan, Mary Grace Piatos. Kahit ikaw mismong DDS, wala kang kilala na Piatos yung apelyedo eh. In short, imbento-imbento yung mga pangalan dyan sa acknowledgement receipts na yan. In short, yung budget talaga dyan, hindi napunta sa dapat kapuntahan. In short, winaldas ang pera, ninakaw ang pera. Pera ng taong bayan yan at dapat may managot dyan. Kanino bang cargo yan? Hindi kay Inday. Sinong managot dyan? Hindi si Inday. Sabihin nyo, namumulitik ka na naman tayo dyan. Adjong asserted it is highly unlikely the two individuals with the same name signed the receipts in question, prompting him to suspect that there may have been irregularities in the use of government funds in the two offices. Tumpak! Wala nang iba pa. May irregularities kung paano winaldas, ginastos itong confidential funds na ipinagkatiwala ng gobyerno kay Sara Duterte. Duterte previously denied there was misuse of public funds in her office. Talaga ba? Wala raw daw pong winaldas na pera sa kanyang opisina. Talaga ba? Sino yung mga umamin dyan sa DepEd? Nakakatanggap every month, 25,000. 50,000 a month. Saan mo kukunin yan? Sa sahod ni Madam? Imposible. Sabi ng COA na si Ma'am Gloria Camora, isa pong abogado, medyo likely less possible. Kasi tinanong siya how unlikely would that be? Two persons with the same name, bearing the same spellings, with the same last name and first names. Possible po ba yan? Tanong po ni Adjong. Sabi ng taga-COA, medyo likely less possible. Posibleng mangyari pero imposible halos. It is highly unlikely. Kung titingnan nyo ba yan, yung sulat magkapareho, Adjong inquired. Hindi po, sabi ni Camora. Adjong said the suspicious acknowledgement receipts may just be the tip of the iceberg or of potential abuse in so far as the utilization of confidential funds is concerned of both the Department of Education and the Office of the Vice President. Malinaw na malinaw, ka-coffee. Red flag yan. May mali dyan sa pagwaldas na yan at unti-unti nang naglalabasan yung mga kabulastugan, mga kalokohan na yan ng Office of the Vice President at ng dating Department of Education sa pangunguna nito ni Inday. Hala, sige DDS, pagtanggol nyo pa. Balik tayo kay Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos, pinaghahanap pa ito kasi para mapadalo yan dyan sa pagdinig niya sa House of Representatives In fact, may pabuya nga 1 million pesos ang pabuya para kay Mary Grace Piatos. So, tinanong na si Inday dyan, ma'am, alam mo ba yung Mary Grace Piatos na yan? Kasi for the longest time, trending na po yung Mary Grace Piatos na yan. At yan po yung ipinasa ninyo, acknowledgement receipt po ninyo yan. Ano pong comment nyo dyan? Ano yung masasabi? Alam mo, sagot ni Inday? No comment. As usual, typical na Sara Duterte. Wala akong comment dyan. Sara Duterte says she has not yet seen OVP receipts for Mary Grace Piatos. Ano to? Linis kamay na ba yan? Hugas kamay na ba yan? O baka yung tao niya maturo dyan. Baka malaglag yung tao niya dyan. Chief of staff niya baka malaglag. Kasi parang pinapalabas niya. Hindi dumaan sa akin yung papeles na yan. Hindi ko yan alam. No comment ako dyan.
Bandang huli, alam mo, sa tingin ko ha, bandang huli, yung chief of staff niya, madadali dyan, matuturo yan. Kung hindi chief of staff niya, isa niyang opisyal na nag-aayos dyan sa liquidation na yan. Sabihin dyan, gumawa-gawa lang kayo dyan. Tingnan mo? Feeling ko lang ha, ilalaglag sila ni Sara Duterte dyan. Sabihin, hindi ko alam yan. Ano yan? Gawa-gawaan nyo lang yan. O panindigan nyo yan, hindi ako yan. Yan, nai-imagine ko. Mangyayari yan, ka-coffee. Naghuhugas na to si Inday. Vice President Sara Duterte on Wednesday refused to comment on the House of Representatives allegation that some receipts of the Office of the Vice President's confidential funds seem dubious, saying that not all receipts and auditing documents go through her office. Napaka-irresponsibleng remarks. Kung man responsibility yan, kung may sumabit sa opisina mo, ikaw yung head of agency, sagot mo yan. Hindi mo pwede sabihin na hindi dumaan sa akin yan eh. Pwede ba yun? Ipinasa sa Commission on Audit without you reviewing that document? Pwede ba yun? Pananagutan mo yan. Negligence mo yan on your part. Bakit hinayaan mo na mukhang questionable o dubious yung dokumento makakarating ng Commission on Audit? Ikaw yung head of agency eh. Lahat ng submission na yan, cargo mo yan, head of agency ka eh. Hindi mo pwedeng i-deny na hindi dumaan sa akin yan. Diba? Hindi ka magandang leader. Sa totoo lang. Hindi ganyan ang leader na ilalaglag mo yung mga tao mo. Ikaw yung may pinakamataas na sahod dyan sa agency nyo. May sumabit dyan, sagot mo yan. May magandang accomplishment yan, ikaw din ang aako niyan. Because that is how a government official work. Government officials work. Sumabit yan sa'yo yan. Kung man responsibility yan, cargo di konsensya mo yan eh. Oh. Tapos ang sagot ni Inday, hindi lahat ng papel dumadaan sa akin. Ba't pinasa nyo agad sa COA yan? Confidential funds yan, mabigat na usapin yan. Pinasa nyo sa COA without her reviewing that document. Katino mo kasi sabi niya. All receipts and auditing documents go through her office. Not all receipts and auditing documents go through her office. Hindi pabaya ka. Duterte gave the statement in a chance interview when asked about the certain Mary Grace Piatos, a name that appeared in one of the OVP's acknowledgement receipts, which some House members describe as fictitious entity possibly named after a restaurant and a snack. Yung Mary Grace yung restaurant, masarap dyan, ka-coffee. All this ang customer dyan at yung chichirya na Piatos. Sabi niya, I have no comment on that because I have not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi because basically lahat ng documents hindi dumadaan sa akin, Duterte said sa isang interview. Seryoso ka ba? I-deny mo? Nagmalinis ka dyan? Hindi ako makakomment lalo na hindi naman alam kung paano pinoproseso ang pagbibigay ng copies ng AR o ng acknowledgement receipt ng submission namin sa COA. Diyos mio. Si Inday, anong nangyari kay Inday? Nanlaglag na naman. Nilaglag yung mga tao niya. Maling-mali yan. Lahat ng ipapasa mo sa opisina mo, pinirmahan mo yan eh. Diba? Hindi mo ka naman magpapasa na wala kang pirma eh. Ang assumptions dyan ng mga tumanggap ng mga dokumento na yan, thoroughly reviewed by the head of agency. Ikaw ang head of agency. Hindi mo pwede sabihin, hindi lahat naman dumadaan sa akin. Regardless, kaya nga kuha ka ng magagaling na tao na mapagkakatiwalaan mo. Kung tamad ka mag-review, di ba, i-delegate mo dun sa tao na yan. And then, kung tiwala ka dun sa tao, pirmahan mo lang ng pirmahan. Ang problema, magdi-deny ka ngayon na hindi lahat dumadaan sa'yo. Kawawa ang tao, ka-coffee. Kung ganyan ang ugali ng leader. Sabi ng DDS, sinisiraan mo na naman si Sara. Yan ang nasa balita eh. Anong gagawin ko? Everyday, yan ang nasa balita. Everyday, ayaw sagutin yung mga issue. Everyday, may mga lumalabas sa kabulastugan. Which I think is valid. May mga ebidensya eh. Na pinapakita ang House of Representatives eh. Na may sabit talaga si Inday dyan eh. Alam naman, baliktarin natin yung issue dyan. Ano sa tingin ninyo ka-coffee? Sige, i-comment po ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po ka-coffee,
Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, Pasuyo na lang ka-coffee. Like and follow sa Facebook at yun nasa YouTube, click lang po na subscribe. And nga pala ka-coffee, gusto ko magpasalamat kay Ma'am Adele Fajardo at kay Miss Joanne. Thank you po sa inyong kombucha. Ayun, masarap tong kombucha ka-coffee. Inumin muna kayo ng probiotic fermented tea, kombucha. Meron to sa sa ibang bansa madalas kong makita itong kombucha ka-coffee. Natikman ko ito last year pero nami-miss ko yung lasa nito kombucha. Dang Lekayim. Oy, Lekayim, thank you po sa inyo sa kombucha. Ma'am Joanne, thank you, and Ma'am Adele, thank you po. O siya, kayo magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po. Yung boses natin parang medyo husky. Inubo kasi ako ka-coffee 1 week. Kung napapansin niyo, no? Medyo iba yung tono ng boses natin. Hopefully, pabalik na ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at paalam po sa inyo ka-coffee. Let's drink kombucha ng Lekayim. Bye-bye ka-coffee. Good night everyone.